yung kaluwalhatian ay siyang aming makita at nawang yung banal na Espiritu ay samahan kami sa lahat ng ito. Sa lahat ng bahagi ng aming pagsamba, ito ay iyong kalugdan at nawa, Panginoon, ang iyong salita ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. Maraming salamat, Panginoon, sa kapahingahan na ito at loobin ninyo ng aming mga kaluluwa ay tunay na magpuri sa lahat ng dakilang biyaya na ipinagkaloob niyo po sa amin bilang inyong mga anak. Panginoon, ikaw lamang ang may taas at maluwalhati sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Blessed Lord's Day po sa atin mga kapatid. Maaari po ba nating batiin ang ating mga katabi ng Blessed Lord's Day? Mga kapatid, isa sa pinakatanyag na sculpture po sa ating kasaysayan ay ang Terracotta Army. At every time na nakikita ko yung mga pictures at images nitong Terracotta Army ay labis ang aking pagkamangha sa detalye at sa napakalawak na pagkakadesign sa Terracotta Army na ito. Ito ay napakalaki at napakalapad na estatwa na nakabaon sa hukay malapit sa unang hari ng China na si Shi Shuang, who died in 210 BC. Ang estimate number po nung mga army na in-sculpt doon o inukit ay nasa 8,000 soldiers, 600 horses, at 100 plus po na chariots. No? At yung mga army na yon at yung mga figure na yun ay life-size. Ito ay talagang life size o kaano ng mga tao. At grabe yung detalye at yung mga bagay na kung saan pinapakita ng Terracotta Army na iyon. Naniniwala sila na yung mga statues na yon at yung army na yon ay ang magpoprotect doon sa hari afterlife. Now, bakit ko po ginamit ang illustration na ito? The same thing na ito ay mga marble, ito ay mga putik at bato, and yet sa pagkakagawa sa kanila is they are able to display yung greatness, yung glory na meron yung kanilang army that time and yung kanilang king. Now, in the same way, mga kapatid, sa ating pag-aaralan, sa ating sanctification, wala tayong pinagkaiba. Tayo ay mga putik at marumi sa harapan ng Panginoon. And yet, sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo, ang Diyos is mightily na kumikilos at gumagawa sa ating buhay at tinuhulma niya tayo sa wangis ng Panginoong Hesukristo. Maglilid ito doon sa greatness, sa glory ng gospel na ginawa ng ating Panginoon. Kaya ini-invite ko po kayo sa Philippians chapter 2. Ang ating tatalakayin na po ngayon sa series na ito ay sa verse 12 hanggang 18. Philippians chapter 2 verse 12 hanggang 18. Kung maaalala nyo, mga kapatid, bilang pagtingin sa mga paligid ng teksto na ito, si Pablo ay nag-appeal na for unity dun pa lang sa chapter 1. Makita nyo sa verse 27, to live in a manner worthy of the gospel of Christ. Na yung kanilang pamumuhay sa labas at sa loob ng iglesia, ito ay dapat ayon sa biyaya at sa ebanghelyo na kanilang tinanggap. And then, nung last na sermon natin, nakita natin, he introduced yung hymn about Christ as preeminent in all things, rank and honor. And yet, this Christ assumed our humanity not by ceasing to be God or giving up his divine attributes, but in a sense, he humbled himself. He assumed yung rank ng slave and he became obedient to the point of death. Now, dito po, mga kapatid, sa verse 12 na ito, ang sabi dito agad ni Pablo, therefore, in-establish niya agad itong conjunction na ito. So then, or therefore. Sa pag-establish niya ng connection na ito, babalikan niya ulit yung tema niya patungkol sa pagkakaisa at sa pamumuhay sa kabanalan ng mga mananampalataya. So, in-establish niya dun sa mga unang passage, especially dun sa hymn, because of Christ's humiliation, verse 5 to 8, because of Christ's exaltation, 9 to 11, because of our union with Him, with Christ, then yung mga katotohanan yun ay ang siyang mag-uusad ng kabanalan sa kabuuan ng
iglesia. Kaya nga sinabi natin na hindi lamang moral o ethical ang meron doon sa verse 5 onwards. Ito ay merong kinalaman sa ating pakikipag-isa sa Panginoong Hesukristo, dahil yung mga taong kaisa ang Panginoong Hesukristo, sila yung may kakayanan na lumakad ng may kabanalan at sumunod sa ganong pag-uugali ng Panginoong Hesukristo. So dito niya ngayon ginround at in-establish yung kanyang panawagan muli sa paglakad sa kabanalan at pagkakaisa. Ang sabi niya, to work out your salvation with fear and trembling. That if there is union with Christ, there is also unity in the body, and vice versa. As unity and communion strengthen us, it increasingly demonstrates our union in Christ redemptive work. So hayaan niyo pong basahin ko po ito, mga kapatid. Sundan niyo ako sa verse 12 onwards. Sabi dito, therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure. Na tinawag sila ni Pablo dito na beloved. Ito yung favorite expression ni Pablo to address yung mga saints as they are loved by God. A call to be saints, at binahal din sila ni Apostle Paul. Kaya't lahat tayo na minahal ng Diyos at ng ating mga kapatid ay dapat laging mapaalalahanan patungkol sa temang ito ng kabanalan o sanctification. Hindi po tayo kailanman in this side of glory, lalo sa ating struggle against sins, sa laman na ito, hindi tayo gagraduate at hindi tayo matitigil sa aspetong ito. In fact, marka po ito ng biblical na pag-ibig at pagkakaisa sa ating mga kapatid. Ang layunin dito ni Pablo ay upang iayon yung ating pamumuhay doon sa kapatawaran na ating tinanggap, na yung mga taong pinawalang sala, mga taong nakipag-isa na sa Panginoong Hesukristo ay taglay ang markang ito, ang kabanalan, ang paglingkod, ang pagsunod, ang pagkakaisa sa presensya ng kanilang Diyos at Hari. No? Kaya ngayon sila po ay magkakaroon ng balik-aral patungkol sa paksang ito. So nakita niyo po sa binasa natin kanina, kinommend ni Pablo itong mga Philippians. The Philippians always obeyed to the gospel. Kaya doon sa chapter 1 na pag-aralan natin, meron silang napakagandang partnership. Is yung obedience ng mga Philippians at yung gospel na ipinapangaral ni Pablo ay nakikita niya na nagtatranspire sa buhay ng mga taong ito. Pero napakaganda dahil si Pablo ay meron siyang pastoral heart. So with this pastoral heart na meron si Paul, gusto niyang i-clarify yung mga iilang bagay patungkol sa kanilang kaligtasan, lalo sa aspeto ng sanctification. Alam niyo po, yung presensya ni Pablo sa kanila ay malaking kaalwan nito. Malaking comfort yung presence ni Pablo, even lalo sa midst ng suffering. Mas nagiging magalak marahil sila sa kanilang pagsunod dahil nandoon si Pablo na kanilang nakikita at nakakasama. Kaya't may pananabik din po silang iniintay yung pagbabalik nito ni Apostle Paul. Well, this is actually good. Maganda yun at commendable yun dahil pinapakita nun yung bond at yung fellowship na na-establish ni Paul sa mga Philippian believers na ito. Yet, merong nasi-sense si Paul na danger sa ganun. And that they might be dependent on His presence, that without Him, baka napipil nila sila ay weak, mahina, and vulnerable. Nalala niyo, nandun na ito sa verse 27 sa chapter 1, nang sabi niya dito sa 27, so that whether I come and see you or am absent, let your manner of life be worthy. So whether ako ay wala o ako ay nandyan, maging kalugod-lugod at karapat-dapat ang inyong pamumuhay. So somehow si Paul ay nasa-sense niya na baka sa kanyang absence ay hindi maging consistent yung kanilang pamumuhay. At isang warning ito sa lahat ng iglesia, na ingatan ng ating pamumuhay o pagmiministero na ito ay hindi nakadepende
sa tao o sa presensya ng mga pastor at mga tagapanguna, marahil baka mas nagiging masipag tayo pag nakikita tayo ni pastor o pag wala si pastor ay sige, hindi mo na ako a-attend, no? So, di ba naalala nyo, pinoint out natin yan na ang sanctification at maturity ng kongregasyon ay hindi nakasalalay sa kagaya sinasabi dito kay Pablo, hindi ito nakadepende sa kanya. Kung kaya't ibinabalik ni Pablo yung katotohanan ito that their obedience must be motivated by the truth of the gospel. Hindi sa lahat ng oras ay nandun sa kanila si Pablo. At ang dahilan ni Pablo, because it is God, not Paul, who is ultimately working in them, whether he is present or not. No? Sapagkat mga kapatid, si Pablo ay lingkod lamang ni Kristo. Kaya't dapat lang na ang kanilang pagsunod, ang ating pagsunod, ay nakatuon lamang sa tunay na hari ng sannilikha na nagbigay ng kanyang salita bilang pamantayan sa kanilang pamumuhay. Alam niyo mga kapatid, sa tema ng sanctification, napakaganda nito dahil ang dating patay at ang dating mga putik at walang respond sa gospel ay binayayaan ng Diyos na makalakad sa landas ng kabanalan. Kaya bagamat yung illustration natin kanina sa panimula, iyon ay mga putik at mga bato na inukit, dito ang pinagkaiba ay binigyan kanya ng kalakasan. Hindi kay ikaw bato o robot, ikaw ay binigyan niya ng isip, kalakasan na sundin at makita yung kaluwalhatian ng iyong tagapagligtas. At lumakad ka ng may kabanalan sa kanyang harapan. Hayaan niyo po para sa mensahe natin sa umagang ito, kalakip po sa pagpapala ng iyong kaligtasan ay ang pagpapalago ng iyong kabanalan. Nawa, hindi tayo masurpresa na sa kaligtasang iyong tinanggap, kalakip doon ay ang iyong kabanalan, ang iyong paglakad sa kabanalan. So again, ang layunin ni Pablo dito, apart from his assistance, they should continue and persevere in their salvation. For salvation as a whole is not an instant event. And kagaya ng sinasabi ng once save, always save. Naging cliche na lang ito na instant salvation, instant heaven. Rather, it is a one-time event doon sa cross ng Panginoong Jesucristo, but with continuing results. Yung ating kabanalan, ang ating pagbabago na ginawa ng Diyos sa ating puso, ito ay merong patuloy na progress. You are justified and sanctified, leading to glorification. And this profound truth, mga kapatid, it calls for its fruition. Ito dapat ay may bunga. Sabi ni James, faith without works is dead. So also yung ating justification, kung walang sanctification, ito ay barren. Ito ay baog. Kaya crucial ang kanilang good works, ang kanilang pagtatrabaho sa kanilang kabanalan. They must continuously and intentionally strive to actualize, to reveal and embody yung ginawang work o pagbabago ng Diyos sa kanilang buhay. It is one thing to profess that you follow Christ and another to walk with Christ. Hindi simpleng lip service lang yung ating pagsunod at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sinabi ni Paul doon sa Romans, not only to confess, but also believe in your heart. Ito ay the whole person. Ang buong pagkatao ay may pagsunod sa Panginoong Jesus. Kaya sabi dito ni Pablo, to work out your salvation. Ito ay imperative and divine command. Is to give strenuous effort. Alam niyo po, ito ay against pietistic kind ng sanctification that after being saved, naniniwala na siya na kahit anong gawin niya, ay wala na siyang gagawin. The believers are 100% passive. So let go and let God. Familiar kayo dyan. So dahil ako ay ligtas na, let the Lord finish it.
at wala na akong gagawin kahit maglugmok ako sa kasalanan, ay ayos lang. Hindi. Ang sinasabi pa nga nila ay mas ramdam nila yung presensya ng Diyos kapag nag-let go ka. So the more na nagle-let go ka, the more na nararamdaman mo yung presence niya at dinadala ka niya. So very pietistic, however, and biblical ang ganitong katuruan. Many believers ay natrap na sa ganitong delusion kung saan hindi na sila kailanman nag-yield ng fruit of the Holy Spirit, naging barren at naging baog ang kanilang pamumuhay. Pero hindi yun ang gustong banggitin sa kanila ni Pablo. Hindi yun ang ipinapangaral ni Pablo dito. Para kay Paul, ang pagliligtas ng Diyos sa kanila ay nagbubunga ng pagsunod. Kaya nga kinomend sila dito ni Paul, ang sabi niya dito, as you have always obeyed. Gaya ng inyong patuloy na pagsunod, that this work must be accompanied by fear and trembling. Ang ganda ng binanggit na word ni Paul, na yung kanilang obedience, yung ating obedience sa harapan ng Diyos must be accompanied by fear and trembling. Sa Septuagint po is 13 times ginamit itong word na ito fear and trembling, at bilang tugon ito sa makapangyarihang presensya ng Diyos. Every time na siya ay magsasalita sa kanyang judgment, sa kanyang pagkikitagpo sa mga Israel, ito, yung mga taong ito, they were accompanied with fear and trembling. Nung nagsasalita ang Diyos doon sa mountain, na maging yung beast na nag-touch ng mountain ay mamamatay. Kaya sabi nila, ikaw na lang ang magsalita sa amin, Moses. Nakakatakot masyado ang presensya ng Diyos. And in Isaiah 19:16, sabi ng Panginoon, in that day the Egyptians will be like women and tremble with fear before the hand that the Lord of hosts shakes over them. Now, nung nilapat ito ni Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos, having been saved, bagamat alam natin na hindi na ito sa context ng condemnation and fear of death, sapagkat sabi ni Paul, yung fear of sa Hebrews, yung fear of death ay inalis na ng Panginoong Hesukristo. And then chapter 8 ng Romans, there is now no condemnation for those who are in Christ. Pero hindi nito inaalis yung ating paningin sa makapangyarihang presensya ng Diyos, na siya ay gumagawa sa atin, siya ay kumikilos sa kabanalan ng iglesia. So ang sinasabi dito ni Pablo, ito ay reverential fear, godly fear, and godly awe to the mighty power of God that is at work in us. Binasa kanina ni Preacher Sam sa Psalm 2, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Bakit? Sa atin, sa context natin, because God subdues our rebellious heart and enable us to kill sin and grow in grace to the praise and glory of His name. So, i-display ng Diyos yung kanyang mighty act, itong divine act sa iyo upang masilayan mo yung kanyang kaluwalhatian. At ngayon, ay may kakayanan ka ng lumakad sa kabanalan. So, ang punto ko, mga kapatid, is ganito ka-necessary itong obedience na ito. Because of His work in us, ang kanyang unang pagkilos, itong divine initiative na ito, itong divine act na ito, sa atin ay nananawagan ng tamang pagsunod sa Kanya. So, instead of being passive, to let go and let God, be active, to work and fear God. So nawa, hindi natin tanangan yung mga ganyang kaisipan na very tempting, na mas okay yun. Wala na akong gagawin, wala na akong commitment sa iglesia. At yan ang gusto ng marami. Ayaw nila ng commitment pagdating sa corporate na sanctification ng church. Mas maraming gagawin, etc. Pero ang sinasabi dito ni Pablo is to work, be active sa corporate na sanctification ninyo, because God is working in you. You tremble with joy, deeming it an opportunity to serve your master. Diba? Nandun yung ating pagkamangha at gusto natin na once na may kinumand ang iyong master, ikaw ay agad susunod. Siguro sa mga spouse, marahil, yung mga may asawa, pag sinabi ng iyong asawa na pagtimpla mo ang kape o pakikuha ito, di ba? Anong sabi mo? Basta ikaw.
ay nanginginig pa, di ba? May ganong cliche. Pero hindi yun nanginginig na as if, alam mo yun, takusa, o, di ba? Na parang, ito ay merong reverential fear. Ito ay merong pagmamahal. Ito ay merong paggalang dahil mahal mo ang iyong asawa. Now, in biblical case, halimbawa itong sa Acts 3:5, tingnan niyo itong account na ito. Isang araw, sina Pedro at Juan ay pumanhik sa templo sa oras ng pananalangin ng 9 na oras. At may isang lalaking lumpo mula pa sa kapanganakan ng noon ay ipinapasok. Araw-araw siya ay inilalagay nila sa pintuan ng templo na tinatawag na Maganda upang manghingi ng limos sa mga pumapasok sa templo. Nang nakita niya sina Pedro at Juan na papasok sa templo, humingi siya ng limos. Ngunit pagtitig sa kanya ni Pedro, kasama si Juan ay sinabi, "Tingnan mo kami." Tinuon niya ang kanyang pansin sa kanila na umaasang mayroong tatanggapin mula sa kanila. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak at ginto, ngunit ang nasa akin ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Kanyang hinawakan siya sa kanang kamay at siya'y itinindig at agad na lumakas ang kanyang mga paa. Now, pansinin niyo yung sinabi dito sa dulo. Pagkatapos niyang tumayo at lumakad, sinabi dito, pumasok siya sa templo. Kasama nila, lumalakad at nagpupuri sa Panginoon. The same thing din sa bawat invalido at bawat patay sa harapan ng Diyos. Matapos kang pagalingin ng Diyos, yung kalakasan ng iyong pagtindig, ito ay patungo sa pagpupuri sa Panginoon. Ito ay patungo sa worship, patungo ito sa rightful na worship at paglago ng sanktifikasyon ng bawat mananampalataya. We are now living under the authority of the Lordship of Christ. Therefore, we are able to continue and finish the race. So mga kapatid, very important. Itong sinabi ni Pablo dito, do you tremble before God? Do you fear the Lord? Yung kanyang presensya sa ating iglesia. That when you receive Christ, it reverberates to the whole person. Ito yung tinanggap mo mula sa Diyos, ang pagpapala. At ang pagpapalang ito ay ang kanyang bugtong na anak. So you fear and tremble before Him. That it reverberates to the whole person sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Maging ito man ay sa eskwelahan, sa anumang vocation na meron ka, sa family and marriage, and the ministry and friends na meron ka. Itong pagkamangha at pagsunod sa gawa ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay ay dapat magpakita at mag-influence ng gospel sa mga taong ito. Ito rin yung gustong maganap ni Paul sa iglesyang ito sa Pilipos. Kaya mga kapatid, nawa ikaw ay maglingkod sa Kanya, bitbit ang pagkamangha sa Kanyang biyaya, dahil ito ang tugon ng isang taong pinalaya. Hindi lamang magsasabi ka dyan na ikaw ay Kristiyano, ikaw ay mananampalataya. Maraming nagkiklaim niyon. Pero ang katibayan ng Diyos sa bawat Kristiyano, ang bawat tugon na pinalaya ng Diyos ay ang merong tunay na pagsunod sa Kanya, who is working in her salvation with fear and trembling. Tawa, ito ay makita sa atin sa loob ng iglesia. Now, secondly, hindi lamang yung necessity ng obedience but also yung result itong obedience na ito. Sa verse 14 po, kung makikita niyo dito, sabi dito ni Paul in verse 14, "Do all things without grumbling or disputing, that you may be blameless and innocent, children of God without blemish in the midst of a crooked and twisted generation, among whom you shine as lights in the world." Another reason why is it necessary for believers, sabi ni Paul, that you may be blameless and innocent, without blemish in the midst of this crooked and perverse generation. You are shining as lights in the world. Pero bago yung result na yan,
Napakaganda dahil very sobering ito na tinukoy ni Pablo na may panibagong hadlang pagdating sa pagkakaisa. Merong panira ng unity na ito. At ito yung anong tinatawag niya dito, nag-grumbling and dispute. Sabi ni Paul, do not do all things without grumbling or disputing. Yung grumbling and disputing na ito, sa mga kapatid, ito ay behind the scene or a secret complaint, whether ito ay against sa Panginoon or against the church or other members o yung iba nating kapatid. Actually, ito po ay yung product ng dalawang negative na nandun sa taas. Yung selfish interest or conceit. Naalala niyo po yung mga Israelites sa kabila ng pagliligtas nila ng Panginoon sa kanila doon sa Egypt, nakuha nilang mag-grumble against kay Moses, pero ultimately, ito ay against sa Panginoon. After ng provision and salvation ng Panginoon sa kanila, they complain against God. So si Pablo dito is very vigilant siya. Kagaya nandun pa rin, bit-bit niya yung kanyang pastoral heart. Nakikita niya itong mga pakana ng kasalanan na pwede nilang kahulugan. So when it comes dito sa devices ng sin, since He loves them, He advises them not to obey like those Israelites in wilderness. They grumble and they dispute against Moses and the Lord. Actually, ito ay isang uri ng obedience na maaaring kahulugan ng bawat Kristiyano. Kung saan ito ay yung ating pagsunod, still a mere compliance na lamang. And hindi ito obedience at all. Maaari tayong sumunod. Halimbawa, utusan ka ng magulang mo, hugasan mo ito. Pinuhugasan mo habang basag-basag na yung mga baso at pinggan. No? Pag sinabi na matulog, nakapikit lang, pero gising yung isip, ayaw talaga matulog. So hindi yung obedience, nagagrumble pa. No? Hindi ganun yung obedience na tinutukoy dito ni Pablo. With grumbling and dispute na against doon sa puso. Ito ay mere or external obedience lamang. And Paul wants to kill this sin at its conception. Dahil kapag ito ay hindi na itama, ito ay magkukos ng dissension and sharp dispute inside the church. At yung godly trembling na in-espouse ni Paul dun sa taas, to fear the Lord with the godly fear, trembling, yung trembling na yun ay mapapalitan ng grumbling. No? At ayaw ni Pablo nun. Whether to God or fellow believers, obedience must be voluntary and cheerfully carried out. Kaya very crucial talaga yung work ng sanctification dahil ito ay specifically designed sa mga mananampalataya na may bagong puso. Ikagalak mo ito, na binago ka ng Diyos, na may kakayanan ka na lumakad sa kabanalan. It is obedience not because of fear of the law, as external compliance, but out of love and gratitude to Christ and His law. Yun yung exhortation kanina ni Preacher Sam, matapos yung basahin yung law and yung ating gospel reading. Ito yung binubunga sa bawat mananampalataya. Hindi na yung takot, yung fear of death and condemnation, but it is now out of love and gratitude, yung pagtingin natin sa batas ng Diyos. Psalm 119 said, "Oh, how I love your law. It is my meditation all the day." So because of this, mga kapatid, sa great work ng Diyos sa atin, because of His sacrificial work in the cross of Christ, we are now able to run the race with joy. Because the highest blessing na pwedeng tanggapin, take notice mga kapatid, yung highest and greatest blessing na pwedeng matanggap at mapasakamay ng isang creature, tayo yun. Let alone na tayo'y makasalanan pa. The greatest blessing na tinanggap mo ay ang Panginoong Hesukristo. It is Christ, the whole of Christ, ay ang malaking biyaya sa atin. Kung kaya't nararapat lamang yun na mag-cause ng fear and trembling, godly fear, divine trembling sa kanyang harapan because it is the whole of Christ ang ating tinanggap. Now, the result, ang sabi dito ni Paul, that you may be blameless and innocent
Na to be blameless, hindi necessarily ito na sinless o perfect life ka na, kagaya ng higher life movement, that it is possible na maging perfect sa mundong ito at wala ka ng kasalanan. So hindi rin yun. Yun din yung klase ng sanctification na unbiblical. Bagkus ang sinasabi dito ni Paul is free from fault o obvious moral defect, na sa harapan ng komunidad at sa harapan ng maraming tao ay hindi nawa tayo makitaan ng mga pag-uugali na kanila ding ginagawa. Sabi ni Paul sa Romans 2, dinescribe niya itong mga Jews na hindi nyo lamang ginagawa, ipinagmamalaki nyo pa yung mga kasalanan na kinokondem nyo sa Gentiles. So kaya nagkaroon ng sharp distinction dito si Paul sa pamumuhay nyo, blameless and innocent, against dun sa perverse and crooked na generation. Nakikita ng publiko na sila'y tunay na pamilya ng Diyos dahil ang kanilang pamumuhay ay naiiba sa baluktot at masamang pamumuhay ng mga hindi mananampalataya. Hindi ba pinagmamalaki natin yung pamilya ng Diyos na meron tayo kapag lalakad ka diyan? Kapatid ko ito, sa pananampalataya, ito ang aking iglesia. Mahal ko ang aking pamilya. It transcends beyond flesh and blood. Di ba? Pinagmamalaki natin yan. Pero ang napakagandang sinasabi dito ni Pablo na yung pinapakita natin sa publikong ito ay yung pamumuhay bilang isang pamilya na naiiba sa kanila, sa paraan ng kanilang pamumuhay. Because, again, babalikan natin, God is at work in us. Siya ay kumikilos. Nagbibigay siya ng distinction sa mga taong ito, sa mga mananampalataya, sa Reformed Baptist Church of Malabon. Ito ay aking binanal. Ito ay aking mga tao, aking mga anak. Sa Old Testament, what separates sa Israelites, sa Gentile nation, is yung way of living nila doon because of the law na ibinigay ng Panginoon. Now, how much more sa New Covenant? We receive the whole of Christ. We receive His Spirit. We graciously and lovingly walk doon sa Kanyang statutes. And that's what separates us from this crooked and perverse generation. Men outside of Christ, iyon yung describe ni Paul na baluktot at masamang pamumuhay because they've turned aside from the living God. They do not fear Him. In fact, yung kanilang baluktot at masamang pamumuhay na ito ay matatawag na cosmic treason. Dahil lahat ng meron sila, lahat ng bagay na kanilang ginaganap at nasusulyapan sa mundong ito ay nagiging pakinabang sa kanila. Mula sa Diyos yun. And yet, ginagamit nila yung mga pakinabang na yun sa kanilang sariling kapakinabangan. At hindi nila kinikilala ang Diyos na nagbigay at nagkaloob ng lahat ng magagandang bagay na ito. And yet, every Lord's Day, nandito tayo para tunghayan at pasalamatan ng Diyos sa lahat ng bagay na iyon. Isang bagay na hindi ginagawa ng mga hindi mananampalataya. Isang bagay na hindi kayang tingnan ng araw ng linggo, ang araw ng pagsamba, na araw na dapat niyang ipagpasalamat sa Panginoon. But unbelievers, this crooked and perverse generation, they disregard yon. They committing cosmic treason against doon sa Creator ng buong mundo at Creator ng Lord's Day. Ikaw na kay Kristo, ikaw ay dinescribe dito ni Paul as light o stars. Ikaw ay liwanag sa madilim na mundong ito. So you must shine because your Father is the Father of all lights. Sa isang prison, sa isang kulungan, yung isang Bartolina na napakadilim, ang tanging kagalakan ng mga taong nandoon ay makasinag lamang, masilayan lamang nila kahit kakaunting liwanag. At ikaw na nakalabas na doon sa Bartolinang iyon, every time na dadaan ka sa kanila, sa kanilang prisoned heart, o yung mga caved ng sin na mga pusong ito, ay nakakasulyap sila ng liwanag ng Ebanghelyo. At ito'y dapat na lalo pang mag-heighten nung command na ito to work out our salvation, to display more yung glory ni Christ sa mga taong ito because we are shining as light and stars
in this world. We are giving hope sa mga taong ito. We must speak the word to this generation. It's the word of life. At ito dapat ay intentional. It is extending the influence of the gospel. Hindi ito simply strong grip. Sabi ni Paul, to hold fast the word of life. Hindi lamang strong grip, but it is stretching. It is pouring out yung life mo as light of this world sa kanila by preaching and witnessing to others. Yung Diyos na hindi kayang lapitan dahil sa kanyang kabanalan, somehow is in a pale manner, nagkakaroon ng reflection sa buhay mo. And so inientice at tinatawagan sila na ito, na merong Diyos na banal kung saan dapat silang magsisi at lumapit, tumingi ng tawad sa Panginoon at Diyos na ito. Kaya crucial din mga kapatid, just a side note, crucial din dito is yung word o yung salita ng Panginoon. Kung wala ito, wala din yung ating sanctification. Walang sense yung exhortation ni Paul to be blameless and innocent. At kung wala ang mga ganitong tao, kung wala ang mga mananampalataya ng Reformed Baptist Church of Malabon, then walang buhay ang iglesia at walang magsisilbing liwanag sa mundong ito. Kaya ito yung layunin ng partnership ni Paul at ang mga taga-Philippians. Kaya babalikan niyo sa chapter 1, napakagalak ni Pablo dun sa partnership na yun dahil nakikita niya na nagtatranspire yung pamumuhay yung ebanghelyo sa pamumuhay ng mga mananampalatayang ito. Ito ang katibayan ng Diyos na sila ay matuwid na napawalang sala sa kanila. Sila ay pinawalang sala ng Diyos at ang katibayan nun ay ang kanilang kabanalan. Hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi maging sa harap ng mga taong ito. Kaya bilang hamon mga kapatid, magkaroon tayo nawa ng mataas na pagtingin sa mga pagpapala ng kaligtasan, lalo na sa ating sanctifikasyon. Hindi lamang basta ikaw ay nakipag-isa sa Panginoong Hesukristo. Naalala niyo, ito yung punto natin last time, na excited tayo every time na sinasabi natin whatever is true of Christ is true of us. Yung mga blessings at merit na meron dun sa cross ay naging totoo sa atin from death to resurrection. Pero kasama dun na totoo kay Kristo ay yung kanyang mataas na pagpapahalaga sa salita ng Panginoon. Totoo kay Kristo ay yung kanyang masigasig at fear with trembling din na sanctification at pagdepende sa Espiritu at sa salita. So kung ano man totoo kay Kristo, dapat totoo din sa atin, kasama yung kanya ding pamumuhay at pagsunod sa salita. Ito ang katibayan ng Diyos na siya ay matuwid na nagpapawalang sala ng mga makasalanan, kaya't maging seryoso sa sanctifikasyon at maging pagpapala sa madilim na mundong ito. So, nagiging pagpapala ba tayo mga kapatid? Sa iyong eskwelahan, sa iyong bokasyon, sa iyong pamilya, itinatawagan at inahamon ka, inuutusan ka ng salita ng Panginoon to work out your salvation with fear and trembling. Yung mag-OT ka, kinakailangan mag-OT ka, overtime, double work. Dahil ito ang mas may malaking pakinabang hindi lamang sa iyong iglesia, kundi sa mga taong hindi pa nakakilala sa Panginoon. Now let me close dito sa circulating ito sa maraming sa social media. I don't know kung ganun ba ito ka-circulating. Pero ito is a bad case pagdating din sa blessing na tinatanggap ng isang tao. Ang sabi dito nung hindi ko kilala na nagsabi nun, pero ang sabi niya, the number one sign na may paparating na blessing is kapag may tinatanggal na sa'yo si Lord. So, familiar ba kayo dun? Kasi daw, He's making space sa iyong buhay. Baka kaya walang bumabagsak na blessing kasi wala kang space. Kaya kapag may tinatanggal sa iyo, may space ka na ready to receive yung kanyang blessing. Now, the point, pag tiningnan mo
Yung buong context, the point is God will remove something or someone in your life for you to receive His blessing. Now, when examining yung context na yun, tinitingnan ng marami ng blessing as tied up sa mga temporal blessings na at the end of the day is temporarily favorable para sa kanila. Material things, relationship, kung ano man. And gusto ko yung warningan mga kapatid because it is misleading and deceitful. I went to the comment section and all of them praised and agreed to this man. Alam niyo po kung bakit? Because it is unbiblical. And it is a melody to the ears of a carnal man because it's all about man. Temporal things of this world. And it is what's in it for me na view. Now, if you are outside of Christ, kung ikaw ay wala sa Panginoon, here's what the Bible said. If God were to remove something from you, the first thing He would remove is your heart of stone. He would then create a new heart capable of receiving Christ through faith and repentance. A sanctified heart that will challenge the ways of this crooked and perverse generation. Christ is the supreme and greatest blessing to all creation and is strongly expressed in the new creation. The greatest blessing na maaari mong tanggapin sa iyong buhay ang Panginoong Hesukristo. Hindi ikaw yung main character ng buhay mo, no? Let alone ng mundong ito. Because all creation exists for the glory of Christ and Christ alone. Yung mga sculpture na inukit kanina doon, it depicts or represent yung kanilang rank, yung military, kasi by rank yung pagkakagawa sa kanila eh. But it is also display yung greatness ng gumawa ng buong sculpture na yun. But when God is working in us, in sculpting our holiness, ang napapakita doon is hindi yung image ng taong ito. Napakabanal na nitong taong ito, napakabait. No, it is rather the image of Christ. As God working in us, He is renewing us to one degree of holiness to another. And it's the image of Christ. If you are united in Christ, the number one sign na may paparating na blessing is kapag binubuksan at inaaral mo yung Scripture. Because through the Word and Spirit, God is sanctifying and preparing your heart to witness the glory of Christ. So that whatever event that will take place, it will lead you to obedience and proper worship with fear and trembling in His mighty works. Baka marahil pakiramdam natin walang blessing. Wala tayong time na pag-aaral sa salita ng Panginoon. Wala tayong time sa ating sanctification. Pero dahil mabuti ang Diyos bilang Ama ng mga mananampalataya, He will break itong mga earthly schemes na ito, itong mga earthly joys na ito, para may time ka na ulit sa iyong sanctification. So again, to work out our salvation with fear and trembling. Let me read, just to close itong passage sa Hebrews 6 verse 9. Though we speak in this way, yet in your case, beloved, we feel sure of better things that belong to salvation. So, believers ng Reformed Baptist Church of Malabon, the Word of God is speaking. In your case, God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints as you still do. And we desire each one of you to show the same earnestness to have the full assurance of hope until the end, so that you may not be sluggish, but imitators of those who through faith and patience inherit the promises. So now let all the saints in RBCM, the Reformed Baptist Church of Malabon, strive for holiness and preach Christ and Him crucified. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pag